Sa una pa lang ay nagbigay na ng advice itong si Coach Tab Baldwin sa Gilas, Pilipinas. Dahil dun pa lang sa unang laban ng Gilas Pilipinas sa Dominican Republic, alam naman nating lahat na dumikit naman ang Gilas Pilipinas at muntik pang ang matalo ang Dominican Republic. Ngunit ayon nga mismo dito kay Coach Tab Baldwin ay meron na siyang agad napansin dito nga sa Gilas Pilipinas na kailangang ayusin at kailangang i-adjust. Lalong-lalo na dito nga sa pangalawang laban ng Gilas Pilipinas sa Angola. Nagbigay na pala ng advice o warning itong si Coach Tab Baldwin. At tila ba'y nagkatotoo lahat ang sinabi ni Coach Tab Baldwin, partikular na dito kay Jordan Clarkson. Sa naging interview kasi kay Coach Tab Baldwin sa Power and Play kay Noli Ayala, dito nga ay nabanggit niya si Jordan Clarkson. Sinabi niya nga na dapat daw ay hindi pinipilit ni Jordan Clarkson na pumasok sa loob dahil talaga namang kukuyugin siya ng mga Angolans. At dito nga ay makikita natin na talaga namang si Jordan Clarkson lang ang puntirya nila. At dito nga ay instant kuyog si Jordan Clarkson nang pilitin niyang pumasok sa loob. Ang isa pa nga nakikitang problema ni Coach Tab Baldwin, dapat marunong mamasa si Jordan Clarkson. Tignan nyo naman, libre si Dwight Ramos sa 3 points. Tapos itong si AJ Edu, libreng-libre din. Ngunit ang ginawa nga ni Jordan Clarkson ay pinilit pa rin sa loob. Ayan tuloy, natapon ang sabaw at wala nga. Isa na namang turnover sa Gilas Pilipinas. Ayan nga ang isa sa nakikitang problema ni Coach Tab Baldwin sa Gilas Pilipinas versus Angola. Ang isa pa ngang nakikitang problema ni Coach Tab Baldwin ay yung mga dapat sana tumitira ng 3 points, ngunit hindi nga sila consistent at sumasablay nga. Isa pa nga yan sa nagiging problema ng Gilas Pilipinas nung nakaharap nila ang Angola. Tignan nyo nga itong si RR Pugoy, libre na sana ngunit hindi nga pumasok ang kanyang tira. Wala ngang challenge yan. At ito namang si CJ Perez, hindi rin pumasok yung tira niya, although may challenge pero sablay pa rin. Ayan nga ang dapat repasuhin ng Gilas Pilipinas. At ito nga yung buong sinabi ni Coach Tab Baldwin. Sabi niya nga, going forward, Angola has some of the best rim protecting defense that I've seen. We're gonna have a really hard time to get to the rim. Clarkson's gonna have to do a great job, I think, being a distributor as much as a scorer, because he's gonna have a hard time finishing in the paint. All of Gilas is gonna need to shoot the ball from the 3 better, I believe. So nagkatotoo nga lahat ng sinabi ni Coach Tab Baldwin sa una pa lang. Kung napakinggan lang sana yan ni Coach Chot Reyes, hindi sana makakaproblema ang Gilas Pilipinas sa Angola. At kung nabigyan lang sana ng magandang instruction itong si Jordan Clarkson na wag niyang pinipilit sa loob lahat ng tira niya at matuto siyang magbigay ng pasa o matuto siya maging distributor sa mga Gilas players na libre sa labas o libre na rin sa loob. Kung napakinggan lang sana ni Coach Chot Reyes ang advice ni Coach Tab Baldwin ay wala sanang magiging problema sa kanyang game plan at may pag-asa pa sanang manalo ang Gilas Pilipinas dito nga sa Angola. Kaya lang nangyari na ang dapat mangyari. At ito naman yung napuna ni Coach Tab Baldwin sa naging laban ng Gilas Pilipinas sa Angola. Ang sabi niya nga, I think people need to stop talking about positional basketball. We have ball carriers and this is probably the term people need to start using. Scotty Thompson, ball carrier. Keeper Ravena is certainly an excellent ball carrier. He played extremely well in the first half last night. Dwight Ramos is a confident ball carrier, of course. Jordan is a good ball carrier, so we don't have problem there. I think the 19 turnovers and Jordan had 8 of those were really a byproduct of the style of play, where we use an attacking style of play. We're attacking the rim all the time and trying to collapse defenses and kick out to shooters. So ayun pa nga ang napansin ni Coach Tab Baldwin, yung 19 turnovers ng Gilas Pilipinas kontra nga sa Angola, tapos yung maludon nang galing pa kay Jordan Clarkson, kaya naman natalo talaga ang Gilas Pilipinas sa Angola. Sa ibang balita naman, galit na galit nga ang motivational speaker at influencer na si Rendon Labador dito nga kay Coach Chot Reyes, kaya naman pakinggan natin ang kanyang sinabi. Mag-resign ka na, sumuko ka na. Eto, Coach Chot Reyes, real talk lang, real talk lang tayo, sampalang ng katotohanan. Siguro naman sapat na yung kahihiyang binigay mo sa Pilipinas para ikaw ay kusang mag-resign. Huwag po tayo makipagpatigasan ng muka. Okay na po yan, sir. Okay na siguro yung sunod-sunod na talo, no? Yung kahihiyan, okay na siguro yun, no? Huwag po tayo makipagpakiramdaman. Seryoso na po ang taong bayan. Umalis na po kayo dyan, sir.
Oras na po para magbakasyon kayo. Para manalo naman tayo, sir. Parang antikas sa mukha natin talaga, no? Sorry po, sir, ha? At ako po ay boses lang ng bayan. Magbasa po kayo ng mga comment. Hindi na gusto ng tao yung ginagawa ninyo. Sobrang kahihiyan na to.